Hay! Matindi to. Kongresista na karma na booking na notice of disallowance hindi pala kay VP Sara. Aba. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat ng Bayan. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay na reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At siyempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ako po, ito ha, may isang interview. Ayun, yung boses na ito, no? Parang si Kabibig ito. Ayan, ha? Siyempre, credits to Kabibig. Ayan, siyempre, supportahan nyo din ang kanyang channel, mga katunay. Tuloy natin. Si Attorney Poa tungkol sa notice of disallowance. Ito yung ano? Ito yung laging nasa likuran ni VP Sara. No? Tuwing siya, pupunta siya sa mga hearing sa mga Siya yung lagi ko nakikita. Akala ko nanonood lang siya. Sorry, sir. Ang bato nila kay VP Sara Duterte. Ito ha, malinaw ang paliwanag ni Attorney Poa. Itong 12.3 billion notice of disallowance ay hindi pala sa OVP, kung hindi sa DepEd. At hindi... Yung notice of disallowance ay hindi sa OVP, kundi sa DepEd. DepEd na kung saan nakaupo si VP Sara 2 years. Nakaraan pa pala ito. Hala? Panahon pa ni Pinoy. Hala? So bakit hindi nila isinamang isisi si Lenny yung siya pa ay VP? Bakit lahat ng notice of disallowances ay binabato ni VP Sara? So yung mga nangyayari noon na hinahanap nila ngayon ay hindi kay VP Sara talaga nagmula lahat yan. Merong pinagmulan. Ang kulit ng Darna, no? Nila ni VP Sara. Kasi they honor the tradition. Nako, yan na kasi ang sinasabi ko sa inyo eh. Agad-agad kayo mag-bash kay VP Sara na magnanakaw. Inday lustay, pero wala pala kayong alam kung ano talaga ang katotohanan. Matagal na pala itong notice of disallowances. At tingnan nyo, sa mga bagong revelasyon ni VP Sara sa DepEd, yung mga patong-patong, yung mga insertion na budget, alam mo, may kausap akong guro. Sabi niya, alam mo, sa tagal akong nagtuturo sa DepEd, ngayon ko lang nalaman na may ganyan palang insert sa budget. Si VP Sara lang ang tanging politiko na nagbulgar sa mga ginagawa ng mga kongresista na may insertion na 5 billion, 10 billion, tapos hihingi pa ang mga kongresista. Ngayon, ito ha, latest to. Tanging ang OVP lang ang nakapag-ibigay ng eksplanasyon kung bakit merong notice of disallowances. At take note, matagal na pala to. Kita nyo ha, mismong teacher na ang nagsasabi. Diba? Tapos, ibinibintang nyo sa kanya lahat-lahat. Kaya yan ang problema eh. Hindi nila ino-open lahat. Diba? Dapat ino-open nila eh. Malamang kung alam din nila yan. No? Pero hindi na nila inaano eh. Kasi talagang kailangan focus lang tayo sa mga Duterte. Dito lang tayo kay Sara Duterte nakafocus. Diba? Kailangan kung ano man yung nangyari noon, kailangan sa kanya natin ipapasan. Hanggat maaari. Kung mapapaniwala natin ng taong bayan na siya ang gumagawa nun, is papaniwalain natin. Parang ganun yun eh. 'Di ba? Kung matagal na itong nangyari tapos binintang sa kanya, ang ibig sabihin niyan, ipinapapasan sa kanya at ginagawang panlaban kay VP Sara. 'Di ba? Ginagawang panlaban sa kanya yan. Dahil yan yung nakita nilang butas para pabagsakin si VP Sara. Para tabangan ng mga tao sa kanya. Para makita ng mga tao na siya ay corrupt. Na siya ay may ginagawang hindi maganda. So kapag ganun ang nakita ng mga tao kay VP Sara, syempre, wala na siyang pag-asang manalo. Mawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa kanya. Yun. Kaso nga lang ang nangyari, 'di ba? Is inunahan ni VP Sara. Nauna siyang maglabas ng kung ano-ano. Nagpasabog siya. 'Di ba? Ganun ang ginawa niya. Kaya dun sila nawindang. Hindi nila kinaya si Sara Duterte. Na buong akala nila na si VP Sara ay maipapako nila sa krus. Sila pala yung napako.
Di ba? Nag-backfire lahat ng ginagawa sa kanila. Di ba? Kasi kita nyo naman kung gaano katalino si VP Sara. Kung paano niyang rebuttal. Di ba? Yung ginagawa sa kanya. Di ba? Parang nababasa niya na yung gagawin sa kanya ng mga yan eh. Di ba? Siyempre, malakas ang pakiramdam niyan. Alam ko, ganito gagawin niyo sa akin. Pag ako umalis sa gabinete, ganito mangyayari niyan. Galit kayo sa mga Duterte. Malaman ko, pag umalis ako dito, alam ko na gagawin niyo. Kumbaga, naghanda na yan. Diba? Naghanda na yan. Patong ni Pinoy. So makinig tayo mga kabibika. Kasi share ko sa inyo talaga ang video na nakalap ko. Ito kabibika. Wait for a while. Give me a moment. Ito kasi yan. Ito yun o. Notice of disallowance. Notice of disallowance. Siguro maganda rin itong i-clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education. Mula pa... So may mga nakatenga pa talaga, ha? Perhaps, I think, as far back as 2010. See? 2010 pa pala itong notice of disallowance. Notice of disallowance, 2010. Ano na ngayon? 2024? 14 na taon na yan, ha? Dito lang talaga discover ni VP Sara. Na-shock si VP Sara, oy. At ngayon, ano ang sinasabi nila? Si VP Sara ang may notice of disallowances. Naka-imbak na pala ito. Diba? Magpasalamat na rin tayo, oy, na call the attention of VP Sara na magnanakaw, notice of disallowances para kalkalin ng DepEd, ng OVP, kung saan nanggaling itong notice of disallowances. 2010 pa pala to. So, kumbaga, yan lang po yung naging aggregate number, no, or figure ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Kasi po, may iba po ang auditors ng Central Office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. Pagdating po sa Central Office, in fact, ng 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance. Baka na naman kayo, isipin nyo yung nagsasalita. Si, Attorney Puwa ba yun? Puwa, tama ba ako? Puwa, basta yun na yun. Diba? Baka mamaya, isipin nyo, nagsisinungaling yan. Siyempre, dinidepensa niya, kampi ni VP Sara yan. Alam mo yung mga kalaban ni VP Sara, malawak ang mga isip niyan. Malawak sa kalokohan. Allowance, charge, or suspension. No? So, ang karamihan po niyan, if not in the regions, no, it's really an accumulation lang no mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Yun pala. 2023, walang notice of disallowance. Pero kung tingnan mo backward, merong maraming notice of disallowances. Pero hindi kay VP Sara. Pagdating naman po doon sa... Halos hindi sa kanya lahat. Tapos sa kanya lahat ipinapasa. Diba? Hindi mo kasalanan tapos sa'yo ibibintang. Grabe. Kaya ang dami ding mga nakukulong na walang kasalanan dahil sa mga katulad ng mga bumabanat kay VP Sara, no? Parang agad, guilty. Kaya nga, bintang sila ng bintang. Ako sa, wala namang ebidensya eh. Si VP Sara, daming ebidensya. Diba? Sino pa yung mga nag-aakusa? Sila lalakas pa ng loob nila eh. Okay na sana kung may bit-bit na ebidensya. Diba? Ako sa kala ng ako sa bunganga lang. Marites-marites lang yung ginagawa. Ito, kurakot ka eh. Ganito, ganyan eh. Diba? Parang naniniwala ka lang sa kwento. O, ilabasan nga ni VP Sara ebidensya. Ito, oh. Mas may ebidensya pa ako sa inyo. Ako yung inaakusahan nyo, pero may ebidensya akong hawak dito. Kayo ka nag-aakusa, wala kang ebidensya. OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items na or food items. Para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng ilang items, no, just in case magkaroon ng calamity. Correct. However, syempre, hindi natin talaga matansya
kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, there you go. Ayun malinaw na pinapaliwanag nung nagsasalita na yun, no? Na pinarinig sa atin ni Kabibig. Aba, nauunawaan natin ngayon unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Nako. Yun pala, may continuation to Ito yung pang next. VP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating VP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, ay magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. Pero in fairness bahaman, may sunog man, ang OVP, ang the first agency na magbibigay ng ng mga relief packs. Kaya nga kung magkakaroon siya ng pondo, di ba? Mas malaki yung maitutulong niya Kasi alam natin si VP Sara, puro pagtulong yung nasa isip. Yun ang ginagawa niya. 'Di ba? Uma-action sila agad. Kaya kung sa pondo lang hindi na dapat pag-usapan 'yan, kaya nga Senado hindi tumututol Dahil alam ang Office of the Vice President talagang lapitin ng tulong 'yan. 'Di ba? Lapitin ang mga humihingi ng tulong. So, syempre nakaupo si VP Sara diyan, alam natin na ang puso niya nasa Pilipino, may ginagawa 'yan, 'di ba? Kumikilos 'yan, tumutulong. So, kailangan niya talaga 'yun. So, ang nangyayari is ginigipit siya, kailangan walang pondo. Paano siya makakatulong kung wala siyang pondo? Pero sinasabi naman nga ni VP Sara, balikan natin, na handa naman siyang magserbisyo pa rin kahit wala siyang pondo. Pero hindi maaaring mangyari yun. Hindi pwede yun. Karapatan ng Vice President natin na magkaroon siya ng pondo. 'Di ba? Hindi pwedeng kuriputan siya o hindi siya bigyan ng pondo. Unang-una, respeto na lang Vice President yan. At pangalawa, maraming natutulungan ng Office of the Vice President. 'Di ba? Alam natin na kaya nyo siya hinaharang dahil makakadagdag ng ganda points kay VP Sara yan. Ayaw nyong mangyari yung ganun. Na mas magkaroon ng simpatya yung mga tao sa kanya. Yun ang iniiwasan nyo 'Di ba? Hindi dahil sa sinasabi nyong kurakot siya, hindi dahil sa kung ano-ano yung binibintang nyo sa kanya. Natatakot kayo na magkaroon ng simpatya lalo lahat ng mga tao sa kanya. At yung manok nyo ay hindi na mapansin ng tao kahit mamigay pa ng mamigay ng ayuda. Talaga mga kabibig, nakahanda, always ready pag may kalamidad. Napansin nyo naman yan, binabalita natin yan dito, na OVP, always on the ground. Ito yung totoong sinasabing always on the ground. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tinatawag nating post-activity report. Yung post-activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa in-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po nung kinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission dahil na-submit naman po. So those are the things lang naman po na na-address na po ng OVP at the COA level. So I'll take VP naman po. So na-address na pala. Okay. Nakausap na pala ang COA. Ito ang sagot ng COA ha. I-share ko sa inyo kabibig kung ano ang sagot ng COA. Nung nagkaroon ng ano ba yun? Ng hearing sila. Ito ang sagot ng COA. Kung diba? Wala naman kasing issue sa 11 days. Kwentong malisyoso lang. Kita nyo, wala namang issue sa 11 days. Ginagawan lang ng issue talaga. Na kinabiliban naman ng mga paniwalain. Basahin po yung natin ha. We did not conduct a since we were given the data on the areas and they have also submitted the evidences of payments. We did not conduct a study on the speed by which the frequency of the payments, as long as we were satisfied with the number of areas that they have served. So if you can average it based on that the number of areas, I think it is possible to be spending the said amounts.
There you go. Wala palang problema. Satisfied pa walang lang problema. Malinaw. So, ginawa ng problema. Kasi gusto nila na managot si Pipi Sara sa mga maling akusasyon. Diba? Maling-mali yung akusasyon nila eh. Ang dami ng pruweba, ultimo ang COA. Diba? Hindi nagsisinungaling. Hindi magsisinungaling yan. COA yan eh. Diba? Hindi nyo pa pinapaniwalaan. Grabe kayo. Parang pinalalabas nyo sinungaling ang COA, ganun. Lang hindi nag-take out si Pipi Sara, no? Kasi pwede gamitin ng mga kongresista kung ano ang kanyang masasabi doon. Meron na explanation ha, galing kay Attorney Pua kung ano ba talaga ang nangyari. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Kabibig. Ayan mga tunays, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm DT and I'm out. Peace.